Yung pag-amin, di umano ni Sandro Marcos na meron talaga siyang allocation. Dito, napakalinaw dito. Hindi niya itinanggi na may allocation siya. At sinabi niya pa kung kanino galing yung allocation. Dumepensa na si Presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocable sa soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Number one, that was a initiative of the executive. Number one, that was. Ibig sabihin, meron. Diba? Kasi kung wala, sasabihin mo, there was no allocation. Dito, ang sinasabi niya, that was allocated by the executive branch. So, hindi mo tinatanggi at ina-admit mo na ngayon na meron talagang allocation sa'yo. Diba? Ang sinasabi mo lang dito, hindi nanggaling sa'yo yun kung hindi sa executive. Eh, kanino ba talaga manggagaling yung ginagawa mo kaming tanga? Ay, hindi, kayong mga followers mong tanga. Kanino ba talaga nanggagaling ang budget? Di ba sa executive naman, ang budget ang gagaling sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management, sila ang naglalagay, o ito budget sa ganitong departamento, ganitong budget sa ganitong departamento. At sila rin na nagsasabi na kung saan meron kang allocation. Humingi ka ng allocation. At hindi mo tinanggi sa statement mong ito. Ang sinasabi mo lang, executive ang nagdesisyon yan. Eh, sino ba pinuno ng executive? Tatay mo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto, magandang pag-usapan mga babayan, no? Si Utoy Sandro Marcos umamin, no? Biglang napaamin mga babayan. So napanood nyo mga kumare ko, mga kumpare ko, yung preview kay Boss Banat Bay. Dagdagan natin ng komentaryo. Itong video mapapanood nyo, mamaya hintayin nyo, papalabas natin yung full video. So bigyan natin ng konting dokumentaryo itong malupit na video natin. At panoorin nyo hanggang dulo mga kumare ko, sapagkat si Rimulya, yung isang Rimulya, yung hindi masyadong maitim, ay bahala na kayo doon kung sinong Rimulya yon, ay napahiya sa interview, hindi handa. Motang ina, ay pa English pa, o hindi naman pala nakahanda, o panoorin nyo sa dulo yon mamaya. So ito, komentaryo natin saglit itong pag-amin ni Sandro Marcos, no? Napanood nyo mga kumare ko yung preview. So ito kasing si Sandro Marcos, 'di ba, nakatanggap ng bilyon-bilyon na mga pondo. Okay, 'di ba? Ngayon, inamin niya na talagang nakatanggap siya. Kanino ba talaga mga, hindi ko naman ano yan eh. Baga hindi ko ako may gusto ang nakunin yan. Kasi meron naman talaga nagbibigay yan, DPWH. Sino ba ang exclusive director o yung nagpopondo o nagpipirma? Di ba? Sa pool kay Boss Banat Bay, tatay niya, presidente. Siyempre, presidente pa rin mga kababayan. Oo, ang makakaalam, pagka tinanggap mo na ang isang allocation na budget para sa iyong distrito. Hindi ba? Kunya, pipirmahan ng tatay niyan. Sandro, ipamigay mo ito sa iyong distrito, magpagawa ka ng flood control. Magpagawa ka ng flood control na kulang sa semento, kulang sa bakal, kulang sa mga temperatures. Tangina. Hindi ba? Yan ang sinasabi ni sino ba to? Ni Manong Chabet. Hindi ba? May na video pa diyan na araw at gabi pinupukpukan yan. Minsan wala pang tawag dito, walang ilaw, may gumagawa. Kasi nga ayaw nga ipakita sa mga tao na binabanatan yung mga flood control na ghost project. Mga babayan, mamaya panoorin yung full video. Sabi nga ni Boss Banat Bay, nasaan ang project ng putang inang bilyon-bilyon na allocable na binigay sa'yo, no, ng gobyerno, no, na iano mo ba, na
Nagamit mo ba ng grabe yan, ng todo-todo, or ginamit din yan sa eleksyon? Sabi nga ni Boss Banat Bay. Kasi alam nyo mga kababayan, kung mapapanood nyo itong full video na to, kung hindi mo mapapanood, ikukwento ko sa inyo. Kasi mga kababayan, yung pondo na binigay sa kanya halimbawa taon-taon, halimbawa 200 million o 200 million o 5 billion, ngayon taon-taon ay tawag dito tumataas. Baga tapos na, halimbawa tapos na yung project, mga maintenance ka na lang, aba mas tumataas po ang pondo. Halip na pang maintenance na lang, dapat mas bababa dapat ang ibibigay sa yung pondo, mas tumataas pa mga babayan. Ganun po ang nangyayari. Oo, biruin mo ba naman, halimbawa tapos na yung project, syempre dapat pag tapos na, maintenance na lang, mas bababa na ang iyong budget na ibibigay sa'yo. Ay naku Diyos ko, mas tumaas pa mga kababayan. Ganun po kakurap ngayong panahon, no, na kinakatakutan natin. Akala natin dati mas mas gaganda na, no? At ay pagka merong budget na ibibigay ay mas hindi kukurakutin dahil Marcos na nga. Kaso nagkamali, nabudol ang Pilipinas. Nabudol ang mga tao. Marcos pamor. So ganito mga kababayan ang nangyari. No, yun nga, binuputok nga yan ni Manong Chavez, di ba? O nasan daw yung project na pinagmamalaki? Biruin mo si Sandro Marcos, no? Nilaglag niya mismo ang kanyang tatay, mga babayan. Oo. Hindi naman daw niya yan bigay lang sa kanya eh. Di ba? Baga pinondohan siya. Sino ba nagpopondo? Sino ba nagpopondo? Sino ba pumipirma? Tatay niya. Ngayon, mga babayan, napaamin na talagang tumanggap siya. No, syempre talagang hindi niya pwedeng ikailayan mga babayan dahil talaga naman na binibigay po talaga yan sa mga kongresista. Depende na lang po sa mga kongresista na hindi mga sakim sa pera ng taong bayan, hindi sa kanila yan. Biruin mo, bilyon, no? Tapos ang ilalagay nyo sa mga project nyo yung mga kulang-kulang sa bakal at ay kulang sa semento at hindi pa nakikita. Halimbawa mga babayan, ganito nangyari sa mga flood control na yan. Halimbawa, 1 kilometer flood control. Ngayon, gagawin lang nila ng 1 meter. Halimbawa lang to. So, ang ilalabas nila sa papeles na yan, tapos na, di ba maraming ganyang project? Tapos na, tapos isang semento wala o isang hollow block, walang naitayo, pero bayad na sa kontraktor. My goodness. Ganun po talaga nangyari. Sasabihin ni Bongbong Marcos, 'di ba? Pasalamat ho kayo dahil sa akin o dahil kay Marcos Bongbong Junior Marcos ay naisiwalat niya ang mga katiwalian, mga demonyong mga kurakot dito sa bansa. Yung anak niya, ba't hindi niya matira? 'Di ba? Pati anak niya kongresista talagang tumanggap ng bilyon-bilyon na natanong ni Boss Banat Bay, nasaan yung project? Ipakita mo rin. Puro kayo salita. Wala nang ngayon, hindi na uso ngayon mga salita mga kamarko, di ba? Pag nagsalita ka, ipakita mo. Uso na ang social media ngayon. Ipagmalaki mo sa social media o sa mga followers mo na ito yung ginawa natin. Ngayon, di ba, siniraan, hindi man sila sinisiraan, talagang pumutak itong si Manong Chavez. Talagang binulgar niya yung anomalya na nangyari dyan sa Ilocos. Kaya nga itong buong Ilocos na to marami kong naririnig dyan na wala na. No Marcos again in Ilocos. Dahil din daw sila ay nabudol. Biruin nyo mga kababayan, no? Binulgar ng tatay yung mga katiwalian na mga demonyong kawatan na magnanakaw ng kaba ng bayan, no? Kasama yung kanyang anak doon. Oo, biruin mo, bilyon. Ilang bilyon ba yun? Mamaya, panoorin nyo kung ilang bilyon. Dapat panoorin mo pa rin tong video na to para malaman mo kung ilang bahay na pera ang tinanggap ni Sandro Marcos. No? At hindi niya ata alam na galing sa tatay niya yung pondo na yon dahil tatay niya talaga ang pumirma para magkaroon siya ng bilyon-bilyon na pondo sa kanyang distrito. Na hanggang ngayon ay hindi mapatunayan kung saan nanggaling o saan ginastos yung mga pondo ng Pilipinas na binigay sa kanya para doon sa kanyang distrito. Biruin nyo mga babayan, di ba? Sa panahon nga ngayon, di ba? Si Abante, mapapanoorin nyo rin dahil babanatan din ni Boss Banat Bay, si Abante, dahil biruin mo si Abante na nanalo na hindi gusto ng tao. Ibang klase na ho ngayon mga babayan, mag-ingat ho tayo. Ito nga, dito rin sa video na to, na pag-uusapan din ho dito mga kumare ko,
yung baka pag nanalo si BP Sara ay hindi rin ho papaupuin. Dahil ang sinusunod na ho ngayon yung computerized na dinadaya ng mga nakaupo dyan. Kunyari, panalo ka. Bo Sardinas, panalo ka. Ang ina mo, talo ka ngayon kasi computer gagamitin namin ito. Bigla na lang mawawala ang iyong mga boto. Lilipat doon sa may kabila. Di ba? Ganun ho ang nangyayari, mga kumare ko. Kaya, marami na ho nagpapanghinaan ng loob ngayon, mga babayan. Kaya magbabantay ho tayo. Kailangan magkasama-sama tayo, buong Pilipinas, na talagang susuporta sa Duterte, no? At ay maraming paninira at maraming tawag dito, marami tayo sa kalaban natin na talagang pupukpukin talaga si BP Sara at ay panghihinaan tayo ng loob. Pero wag ho tayo na panghinaan ng loob, lalo kung sama-sama ho tayo. Dahil nga ho itong 2028 malamang ay hindi pa upuin si BP Sara kahit ho manalo siya. Yan ho ang babantayan natin. Kaya ngayon pa lang, pupukpok na tayo, magtatrabaho na ho tayo, magkakampanya ho tayo para ho malaman ng buong mundo na si BP Sara ang mananalo, at kung sakaling hindi nila iupo, dito na talaga siguro mangyayari ang people power na hinihintay talaga ng mga demonyong kawatan. Hindi ba? So ganito mga babayan, baka gusto nyo panoorin yung full video natin. Susunod na kaagad dito pagkatapos kong magsalita. At kung nagustuhan nyo itong vlog natin, mga kumare ko, mga kumpare ko, don't forget to like at sana umabot ka sa dulo, no, ng video na to, dahil meron pa doon isang malupit na mapapahiya, si Remulla. Yung medyo maputing Remulla, hindi masyadong maitim. Okay? So ganito, umpisa mo na yung boy. At sa dulo mananalangin tayo para syempre always iba pa rin nagagawa ng panalangin. At doon natin matatalo ang mga demonyong kawatan. Panoorin nyo to. Let's go! Alam mo, kesa na natulungan ka nitong statement mo, lalo kang nalaglag, Brad. Lalo kang nalaglag. Diba? Kesa na natulungan ka. Meaning wala po kinalaman ng congressman, wala po kinalaman ng legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Bilang isang mababatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng noong nakaraang taon. Sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables. 15.8 billion. 15.8 billion. Tangina. Alam niyo kung magkano yun? 15.8 billion. Ibig sabihin, sa 1 billion kasi, 1,000 million eh. Alam niyo ba yon? Sa 1 billion, 1,000 million. Sino sa atin, taas niyo nga kamay niyo dyan, nakahawak ng 1 million. Taas niyo kamay niyo. Tapos yung 1 million na yan, baliwala lang sa inyo o malaking bagay sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo. Di ba sa 1 million, grabe kung ikaw ay nakahawak na niyan, ay talagang tuwang-tuwa ka at pag-iingatan mo yan, 1 million yan, marami na akong magagawang negosyo dyan, marami na akong magagawang pagbabakasyon dyan, marami na akong mabibiling mga pagkain dyan, at makakabili na ako ng talagang pangangailangan ko, maaring motor, sasakyan, yung 1 million na yan, di ba? Eto mga kababayan, hindi 1 million. 1,000 million ang 1 billion. And this is 15.8 billion, ladies and gentlemen. Ang tanong, meron bang flood control project o any project na ginawa si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte? Kasi ang balita ko, pinuntahan pa ng isang vlogger, yung tawa ng tawang vlogger. Wala eh. So, kung wala, asan yan? Anak ka ng weteng, oo. Anak ka ng weteng talaga, oo. Mula 2023 hanggang 2025. Tapos, dito ka magtataka, ang nakasuhan, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dating senador
na si Revilla at si Chis Escudero. Sila ang kakasuhan. Bakit? Nasa majority except si Revilla. Si Revilla kasi hindi naman siya senador. Pero yung tatlo, nasa majority. Ibig sabihin, mababawasan na majority. Eh ngayon, dikit. Pag nabawasan yung tatlo, wala pa si Bato, talaga may hirapan na magpalit ng leadership sa Senado. Tapos, sino ang nagpakaso? Si Lacson. Sino si Lacson? Yung sweetheart tuloy. Yung partner ni Soto na Senate President. It is really obvious na kaya pinakasuhan yung tatlo na yun. Ha? Eh dahil po sa ayaw lang nila na magkaroon ng chance ang minority na mapunta sa Senate presidency. Ganon sila katarantado. Nilalaglag nila kasamahan nila para lang sa kapangyarihan. Iyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the constituents... Ba't di mo masagot kung asan yung project? Di ba simple-simple asan yung project? Ba't di mo masagot? Anak kayo ng weteng. are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social Di ba? Ayan o, napakalinaw ho mga kababayan. Hindi itinanggi, itinuro lang ang executive, ang problema dun sa executive, si Marcos yun eh. Marcos yun eh, yung tatay mo yun. So tatay mo ang may pasimuno ng allocation sa lugar mo. Hindi ba napaka ano ho niya, napaka walang delikadesa? Tinuro mo yung tatay mo eh. Executive oh. Sino ba pinuno nun? Ikaw. Yung tatay mo, sorry, pamilya nyo. So, yung tatay, si BBM, binigyan ka ng allocation na 15 mahigit billion. Anong klase yun? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Anyway, ito, tuloy natin. Ito pa, isa pang usapin na etong si Rimul. Ito pa. Sa patuloy na pagsisiyasat sa mga kontrata ng Balog-Balog Dam project sa Tarlac, nadiskubre ng Billionario News Channel na sumipa ang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng proyekto. Ito ay mula ng ilipat ang National Irrigation Administration sa opisina ng Pangulo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve live nag-uulap mula sa Quezon City. Andrea, may sagot na ba si NIA Administrator Eduardo Guillen dito sa issue na ito? Corina, malaki nga ang naging discrepancy ng hiniling at naigawad na pondo sa NIA para sa Balog-Balog Dam Project, particularly noong taong 2025. Nakausap nga namin si NIA Administrator Eduardo Guillen at ipinaliwanag niya ito. Taon-taong humihiling ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon para sa maintenance and other operating expenses ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa bayan ng San Jose sa Tarlac. Mula 2023 hanggang 2025, consistent ang NIA sa paghiling ng 261 million pesos para rito, batay na rin sa National Expenditure Program. Noong 2023, mula sa 261 million proposed budget, mahigit 789 million pesos ang naaprubahan sa ilalim ng national budget. Bagaman nanatili sa 261 milyon ang budget para sa proyekto noong 2024, kapansin-pansin ang malaking ipinagkaiba sa sumunod na taon.
Sa 2025 GAA kasi, ang 261 million proposed budget lumobo sa 2.750 billion pesos. 2017 pa nang magsimula ang construction ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa mga ulat, nakuha ng konsorsyum ng Filipino at Chinese companies na ITP Construction Incorporated at Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Company Limited ang kontrata na nagkakahalaga noon ng 5.8 billion pesos. Dapat ay makukumpleto na ito noong 2018. Pero noong 2019 ay humiling ang NIA ng contract extension hanggang 2022 dahil na-delay ang construction ng proyekto. Sa 2024 report ng Commission on Audit, sineta nito ang NIA dahil sa umano'y dalawang terminated contracts ng proyekto na may halagang 6.64 at 6.95 million pesos respectively. Mula rin 2023 ay taon-taong nabibigyang diin ang proyekto sa budget hearing sa Senado dahil nga sa pagkakaantala at posibilidad ng pagkakawaldas ng nailalaang pondo para rito. Mula kasi sa Department of Agriculture, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na malipat ang ahensya sa Office of the President noong 2024 sa ilalim ng Executive Order No. 69. Matapos ang termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot... Grabe ito, no? From 200 plus million, naging 2.7, which is supposedly, maintenance nga eh, taon-taon, di ba? Ibig sabihin ng maintenance, alam mo na. Di ba? Halimbawa, sa kotse, PMS. PMS mo, taon-taon, di ba? O every 6 months, alam mo na kung magkano yung gastos. Ngayon, kung magkaroon man ng discrepancy, sabihin, tumaas man ng konti, yung gastos, napakaliit lang. Di ba? Hindi naman ganun kalaki ang itataas. Pero this time, from 261, lumobo noong 2025. Ito, ayan o. Asan dito yun, ha? Ito muna, ayan. Ayan. Tingnan ninyo. Bakit do sa budget na yan, naging 261 naging 2.7 kasi ito yung election year. Di ba kaya nga pinaka corrupt na budget ay yung 2025 budget? Kasi nga ito yung pinagkuhanan ng mga lintik na AKAP, lahat na lang ng AYEX, lahat na lang ng pangsuhol sa mga butante, dito nyo kinuha noong 2025 budget. No? Ito, from 261, naging 2.750 billion. Ang tanong, magkano talaga kaya ang ginamit dyan? Magkano napunta sa bulsa ng opisyal dyan sa NIA? At saka ilan ang napunta doon sa naglagay? Tandaan ninyo, desisyon niya ng presidente. Ha? Desisyon niya ng DBM na pinamumunuan ng sekretary at yung sekretary sumusunod lang doon sa utos ng presidente. Ang tanong, hindi kaya ginamit siyang pondo sa pangangampanya? O ito, alagyan namin kayo dito pero ang gagamitin nyo lang dito, isipin nyo ha, this is 2.750. Kahit nga tumaas halimbawa ha, 261 million, tumaas. Gawin na natin 750. So may 2 billion na napunta kung saan-saan. Tama, mali? Tama, mali? Grabe, no? Grabe sa Pilipinas talaga. Termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot ng bilyon ang pondo para sa proyekto noong taong 2025. Hindi lang 261 million ang hinihingi namin. Ang hinihingi namin is yung approval ng NEDA board. Sinasabi rin niya kung ilan dapat ang ilalabas yearly. Kasi hindi naman ilalabas buo yung budget dahil yearly may accomplishment ka Corina, ang mahigit 641 million na pondo naman ngayong taon ay sapat daw para sa mga kailangan nilang bayaran sa bagong contractor. Corina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Grabe, no? Billionario News. Ay nako, malupit talaga itong gobyerno natin, ano? Grabe, ang laki ng
discrepancy sa mga budget natin, ano? Yan yung 2025. And yet, sinabi nila walang substance. Walang substance yung impeachment ni Marcos. Ay, nako kayo talaga, oo. Ay, nako. Eto, isa pa. Iyan na natin ito. Importante ito kasi, alam mo, ito. Itong sinabi ni... Di ba? Ito pa yung nangangarap maging presidente. He's open. He's not closing his door. What you said, Secretary, was that you have the experience, executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about, how to make it, how it runs, what makes it difficult. Dahil lang doon na nasa punta siya sa cabinet, may idea na siya paano patakbuhin ang gobyerno. Palpak nga eh. Hindi, mga kababayan, kung sa tingin ninyo hindi palpak si Marcos at ang gobyerno niya, boto nyo to ha. Pero kung sa tingin ninyo, naghirap kayo lalo, nagtaas ang bilihin, at lalong naging malala ang krimen sa Pilipinas, huwag nyo iboto to. Ganun lang kasimple. Alam daw niya eh. People around, what to look for, look out for, what are the red flags, what are the friction costs around, what makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. And knowing all that, it didn't scare you away. No, it's one of the most thrilling experiences you can ever have, is to serve in the cabinet. Because you're in the room where decisions are made. And showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind? Yun lang yun. Pwede lahat na lang ng nasa cabinet, pwede nang tumakbong presidente. Anak ka ng weteng, oo. Ano ba yung cabinet na yan? May ginto ba dyan sa loob ng cabinet? Meron bang karunungan dyan? Baka may genie dyan. Possible running. It's always been open. I cannot lie to you. But whether or not I will is the question. So. You did say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remullas to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40 86 decades. na. No, 79 pa kami magkasama. So more than. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Nak ng puta, ha? That's new. That's new? Kahit bagsak nga ang kaluluwa ng administrasyon ni Marcos? With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? I serve at the. It's the way. It's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. That's the truth. That's the truth. That's the only thing na hinahabol mo kay Marcos. Oh, di ba? Paya ka. You heard it right. Kasi sinong nasa katiniwang isip na yung tao na yun bumabagsak na. -3, -20 yung mga trust rating ng tao na yun. And yet didikitan mo pa siya. Negative na siya. Di ba nasa tamang kaisipan at common sense lang na pag dinikitan mo ang taong bumabagsak na, ikaw ay babagsak din? Ikaw ay matatalo din? Pero bakit? Anong meron? Tama yung sinabi nung nag-i-interview. It's the machinery. As simple as that. You have the money. The machinery. Because that's the 1% chance na mananalo ka is yung machinery. Kesa naman sa 100% talo ka, at least may 1% na mananalo ka dahil sa pera. Machinery, at saka Comelec. Di ba? Ngayon kasi yung issue ngayon, Comelec na eh. Comelec na nagdidesisyon eh. Kung sino mananalo, sino matatalo eh. Ba't ko nasabi? O, tingnan nyo si Abante. Talo na si Abante ha? Ha? Yung kalaban niya na inireklamo ng 3 beses na before, na kesyo foreigner daw, hindi daw Pilipino, at 3 beses na rin nanalo. At sinabi ng Comelec before, na siya talaga ay Pilipino, kaya nga naging councilor. Tapos all of a sudden, ngayon sasabihin ng Comelec, hindi siya Pinoy. Kaya disqualify siya. Invalid yung kanyang kandidatura, kaya panalo si Abante. That's a proof na ang naglagay talaga dito, walang iba kung hindi, sino naglagay kay Abante? Ala naman ako. Ala naman ikaw. Diba? Yung desisyon ng Comelec. So ito ba ang hinahabol mo? John Vic Remulla? Ito ba ang hinahabol mo? Ang panigang ka ni Marcos at panigang ka ng Comelec? I
I serve at it's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Can't you be positive? Diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture, in this. I've been in this chair, you're and incredible. You're incredible right away. Realist. Diba? Pahiya ka ngayon, ano? Nakarinig ka. Oh, lupit mo, Brad. Incredible. I'm trying to talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe to say that if that you was get poetry. so if you get the BBM's No, endorsement, let's not go there. it'll increase your. Let's not go there. Speculative na. Sige. Good work will always sell Pakawalan na itself. natin si Secretary kasi baka Wala na, pahiya ka kasi. Hindi siguro siya prepared. Di ba? Baka kasi akala niya nandun siya sa friendly, kasi may mga ganyan friendly environment, interview. Siguro hindi siya prepared. Nung tinanong siya, machinery lang habol mo dyan. Anong sabi ng machinery? Alam na natin, COMELEC, pera, at saka siyempre, yung mga sumisip-sip sa probinsya na merong podo ang congressman. Ako po. Ay nako, ladies and gentlemen, this is how our country is going now. Isipin nyo, hindi na ang taong bayan ang para bagang magdidesisyon sa mga mananalo o sino man ang maging o tatakbong leader ng bansa na to. Ang kinukonsider na ngayon na yung machinery, it's not the people. Nakakaawa kasi dapat it should be the president of the people, not the machinery. Dahil nga lahat ng kanilang nakalinya na yung ombudsman, COMELEC, lahat ready na Alam na gagawin. Hindi talaga nila, alam mo mga kababayan, hindi nila gagawin na talagang maupo ang VP Sara Duterte. Ako, kinakabahan ako Kinakabahan ako na baka hindi nila talaga paupuin si VP Sara Duterte kahit manalo. Gagawa nila ng something. They would do their best na hindi makaupo yan. Dahil alam nila, pag nakaupo yan, tatadta rin sila ng kaso. Kasi ang dami nilang katiwalian sa gobyerno at malalaman yan. Once nagpalit ng administrasyon, malalaman ngayon kung sino yung mga kumalikot ng pera, sino yung mga walang hindi sumunod sa batas, at hahabulin niya ni VP Sara Duterte. Kaya takot na takot itong mga lintik na ito mawala sa posisyon. Dahil akala nila, dahil alam nila na sila ay mapapahamak at makukulong pag nawala na sa posisyon. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan, let's really pray for our country at bantayan po natin ang bayan natin dahil nag-iisa ang ating bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kasakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat.
sa iyong paglaban. Ngayon kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.